اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Aqrabu ma yakun al-'abd li rabbih wa huwa sajid." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamalapit na estado na lalapit ang isang alipin, tayo, ang mga tao, sa kanyang Panginoon kung siya ay nasa sujud. Yun ang pinakamalapit. Kaya sinasabi ng ating mga ulama, kung gusto mo magdua, may mga kahilingan ka, doon the best magdua pag ikaw ay nasa sujud. Daig nun, kesa yung ikaw ay pagkatapos ng sala, nagdikir ka at tinaas mo yung kamay mo. Kung ikukumpara dun sa dalawang stage na yon, saan ka magdudua, mas malapit yung nandun ka sa sujud. Kaya binibigyan ng komentaryo ng mga ulama, bakit paglabas ng sala, tsaka ka nagtaas, tsaka ka humingi. Samantalang nandun ka sa mas malapit sa sujud. At ngayong buwan ng Ramadan, siguro kung bibilangin natin yung sujud natin lahat-lahat sa isang 24 hours, baka
Marami. More than 50. Di ba good news yun? So subhanallah, ang ginagawa mong sujud ngayong buwan ng Ramadan ay napakarami. At karapat-dapat na purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi malaika. May mga anghel, malaika, na simula ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, na una pa sa atin, hanggang araw ng paghuhukom, walang ginawa kundi magsujud at magsabi ng Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, hanggang ngayon, simula nun. Hindi pa bumabangon. At bago gunawin ni Allah lahat ng kanyang nilikha sa araw ng paghuhukom, saka sila tatayo Allahu Akbar at magsasalita sila. Ano sasabihin nila? Ya Allah, hindi ka pa namin nasamba ng pagsambang nararapat para sa iyo. So ganun kadakila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala tayong pagmamalaki sa pagsamba na ginagawa natin ngayon. Konti. Hindi kailangan ni Allah yung sujud natin. Tayo ang higit na dapat magmakaawa kay Allah na, Ya Allah, tanggapin mo ang aming sujud, Ya Allah. May kinalaman ito sa tatalakayin natin ngayong gabi. Paano kaya kung ang sujud ay sa iba ibinigay? Wal'iyadu billah. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa marangal na Quran, Wawaritu Sulaiman Dawud, wa qala ya ayyuhan nas, ullimna mantiqat tayr. Si Dawud alayhi salam ay pinamanahan niya si Sulaiman alayhi salam, mag-ama na parehong propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi nila, o sangkatauhan, kami ay tinuruan, natuto kami, tinuruan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mantiq at tayr, ng salita ng ibon, subhanallah. Ang totoo, sa tafsir, hindi lang ibon, lahat, pati insekto nakakausap ni Sulaiman, pati jin. Pati jin. So lahat ito nakakausap ni Sulaiman alayhi salam. Wa utiya min kulli shay. Kayamanan, lahat binigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero propeta sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinapili siya sallallahu alaihi wasallam ni Allah. Gusto mo ba maging propeta na alipin o propeta na hari? Kung matatandaan nyo, hadis yon. Ang pinili niya ay propetang alipin. Kasi pwede rin maging propeta, hari, makapangyarihan at mayaman. Pwede rin yun. At ang halimbawa nun ay sino? Si Sulaiman alayhi salam. Inna hada lahu al-fadlul mubin. Ito ang karangalan ipinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hushira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Hatta idha ataw ala wadin naml قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحتمن سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Ito si Sulaiman alayhi salam, kabilang sa kapangyarihan niya ang magkaroon ng malaking anong tawag dito, hukbo ng sandataan, army. Sulaiman. Kasama doon mga jin. So imagine kung gaano ka-powerful si Sulaiman alayhi salam. So isang araw sila ay nasa disyerto, nasa paglalakbay. Yung langgam na dadaanan nila, nagsumigaw. Ya ayyuhan namlu. Langgam ha, nagsalita. O mga langgam, udkhulu masakinakum. Sino kaya yun? Udkhulu masakinakum. Layahtimannakum Sulaiman wa junudahu wa hum la yash'urun. Ang sabi ay, o mga langgam, pumasok na kayo ika sa inyong bahay. Dahil parating si Sulaiman at kanyang mga sundalo, layahtimannakum, mababasag kayo, masisira kayo. Yung kasing tahtim sa Arabic ay pagbasag. Pagsira, ang tinutukoy dito, obviously, masisira kayo at mga bahay nyo. Pero ginamit ni Allah yung tahtim, basag, kabilang to sa mga miracle ng Quran, na yung langgam, sa ilalim ay meron silang mga elemento na kung saan yun din ang elemento ng salamin. Eksakto yun ang ginamit ni Allah na term, na salita, liyahtimannakum Sulaiman. Kaya kabilang ito sa milagro ng malangal na Quran. Tingnan yung langgam. Yung langgam nag-aalala sa kapwa niya, mga langgam.
Daigang tao pinaka-organisadong nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa balat ng lupa. Isa sa pinaka ay ang mga langgam. Paano magtulungan? At alam niyo kung mahilig kayo manood ng mga National Geographic, mga Discovery, talon-talo tayo sa mga langgam. Wala silang cellphone pero may mga antena sila, kayang-kaya. Para silang isang katawan kung kumilos. Kaya na nakita nila, paparating si Sulaiman, yung isang langgam, ya ayyuhan naml, o mga langgam, udkhulu masakinakum, pumasok na kayo sa mga bahay nyo at matatapakan tayo, masisira tayo. Fatabassama dahikan. Siyempre, naiintindihan nyo na Sulaiman, ngumiti siya at napatawa siya min qawliha sa kanyang sinabi doon sa langgam. So, iniwasan yun ni Sulaiman alayhi salam. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa tardah. Ya Allah, nagpapasalamat ako dito sa biyayang ibinigay mo sa akin. Diba naiintindihan niya yung langgam. At patawarin mo ko at ang aking magulang. Kasama lagi yung magulang. Ito si Sulaiman alayhi salam. Maraming katangian si Sulaiman alayhi salam na nakakamangha. Sinasabi sa hadis, kaya sila lumabas nung oras na yon dahil doon sa tagpo na yon, naghahanap sila rather ng balon o tubig sa disyerto na maiinom. Siya at ang buo niyang hukbo ay nauuhaw. Sa sobrang hirap makahanap ng tubig, pati gin, walang matagpuan. Gin yun, ha? Alam nyo ba yung gin, by the way? Hindi yun iniinom, ha? Gin. Yung, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alam ba o hindi? Parang hindi, So alam, inshallah. Kasama natin dito sa dunya na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin nakikita. Okay. Sabi sa translation, Encanto, Allahu alam. Hindi ako sumasang-ayon dun sa translation na yun. Lalong hindi multo. Yung mga Muslim pag nagbiroan may jinn dito, may jinn. Parang counterpart yun ng multo pag nagkwentuhan yung mga, hindi rin ako sang-ayon doon. So inshallah magkaroon tayo ng oras para maunawaan ko ano yung jinn. Pati jinn, hindi makatagpo ng tubig. At sa oras na yon, ang nakakatagpo ng tubig ay inaasahan nila ang ibon. Isang particular na ibon na hudhud ang uri. Ibon. Yung hudhud, pag tinignan nyo sa internet, ang gandang klase ng ibon yung maliit. Kung mga pinanganak kayo ng 1970-80, alam niyo yung Woody Woodpecker? Yung gumaganyan sa... Yun. Hindi alam ng millennial, Ha? Yun. Pero maganda siya, marami siyang klase. At marami nun sa desierto, Saudi Arabia, sa Taif, napakagandang uri ng ibon. So, hinanap ni Sulaiman alayhi salam, nasan yung maghahanap ng tubig? وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Ba't hindi ko makita yung hudhud na supposed to be maghahanap ng tubig para sa atin? Pag wala siyang dahilan at nakita ko siya, لَوْعَدِّبَنَّهُ عَدَابًا شَدِيدًا. Ito si Sulaiman. Yang ibon na yan, pag nakita ko, pag bumalik yan, parurusahan ko yan. O kaya, adbahu, kakatayin ko na lang. Maliban kung siya ay merong mabigat na dahilan. So nagagalit si Sulaiman, wala absent Importante, kailangan siya, wala. Malit lang na ibon. Dumating yung ibon. Pagdating, humarap siya kay Sulaiman alayhi salam. Hari si Sulaiman. Solomon, di ba, sa Biblia. Kinausap siya, ang sabi, Sulaiman, hari, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Sabi niya, galing ako sa Saba, sa Yemen, nakakita ko doon ng babae na sobrang yaman. Binigyan siya ng lahat ng kailangan niya. At meron siyang 'arsh 'azim. Ano yung 'arsh? Trono. Malaki, 'azim. Ano yung 'azim? Dakila. So, ano issue doon kung nakakita ka doon? Ang sabi nitong hudhud, wajadtuha, ibig sabihin hindi naman na-amaze si Sulaiman kung mayaman siya So, walang issue. Bakit mo sinasabi yan? Sabi niya, wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lisyamsi min dunillah.
Ang dahilan kaya ako sinasabi sa iyo to, o Haring Sulaiman, natagpuan ko siya, ganung kayaman, at kanyang mga tao na nagsusudyod sa araw at hindi si Allah. Ang Diyos nila ay araw at hindi si Allah. So nagka-interes si Sulaiman, pero hindi siya kaagad naniwala. Ang ginawa niya, nagtanong siya at tabayun. Di ba gano'n naman? Pag nakareceive ka ng balita, kailangan i-verify. Islamic yon. Dahil baka chismis yung natanggap nyo. Ang ginawa ni Sulaiman, sinulatan niya Bilqis. Kung familiar kayo, yun ang pangalan. Yun ang sabi ng Hudhud. Sinulatan niya at inipit niya kay Hudhud yung sulat at sige, dalhin mo to doon. Mula Palestine, ang lugar nila Palestine, papunta sa Yemen. Ito yung laman ng sulat ni Sulaiman alayhi salam. Innahu min Sulaiman. Mapagkumbaba, di ba? Ito ay mula kay Sulaiman. Walang titulo. Ngayon, katakot-takot na title bago ipakilala ang isang leader. Siya hindi. Election pa naman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. At sinabi niya, innahu min Sulaiman, kay Sulaiman ito, at ito katotohanan na ito ay sa ngalan ni Allah ang maawain at puspos ng awa. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Huwag kayong magmataas at dumating kayo o sumuko kayo kay Allah, maging Muslim kayo. Direkta, no? Dawa. Sinulatan niya, kumbaga, reyna yon. Bismillahirrahmanirrahim, huwag kayo magmataas, mayroon tunay na dakila at kayo ay sumuko o kayo ay maging Muslim. Nang na-receive to dinala ng Hudhud, natanggap ni Bilqis ng reyna at binasa-basa niya, nag-meeting siya, sino ba to si Sulaiman? Sino to si Sulaiman? So marami siyang advisor, siya ay ganto, hari, propeta, ganto ganyan. So anong gagawin natin? Ang suggestion ng karamihan, nagkasundo sila, subukin mo kung tunay na siya ay propeta ni Allah. Kung tunay siya na propeta, subukin mo. By the way, alam na ng mga tao na may propeta. Noon pa man, kasi kay Sulaiman na ito eh. Dumaan na yung panahon ni Abraham, ni Noah, di ba? Kay Sulaiman na ito. Ang ginawa ni Bilqis ng reynang ito, nagpadala siya ng isang karaban na punong-puno ng kayamanan. Kasi susubukin daw eh. Padala mo ito kay Sulaiman. Pagdating doon, kung tunay na propeta, nakita ni Sulaiman, ano yan? Sinusuhulan ako nito ng kayamanan. Akala nila masusuhulan nila ang tulad ni Sulaiman na propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ay hindi tinanggap ni Sulaiman alayhi salam at sinabi niya kay Bilqis na hindi ganito ang paraan ng sinabi ko sa iyo sa liham. Okay. Kung sisubukin lang nila si Sulaiman, napatunayan nila na hindi nila kayang suhulan. Election pa naman ngayon. Hindi nila kayang suhulan. So, no choice. Nagdesisyon si Bilqis at kanyang mga opisyal, mga tao, na pumunta kay Sulaiman, magbiyahe at sumuko para mag-Muslim. Okay? On the way, papunta sila sa Palestine, sila ay galing sa Yemen. Kung alam nyo lang yung distance nun, taas at baba yun ng Middle East. Palestine, taas, Yemen, baba. Pag nalaman nyo sa mapa. So, matagal din lakbayin yon. Pinulong ni Sulaiman ang kanyang mga opisyal. Ang sabi niya, sino makakapagdala ng arsh? Yung sinasabi ng Hudhud, yung matindi niyang trono. Ng trono ni Bilqis sa akin. Nang mabilis. Nag-volunteer yung isang jinn, kasi ang mga jinn pala ay may class. Mayroong level. Kumbaga ito ay class silang, hindi class A. Si Ifrit, minal jinn, Ifrit. Yun ang binanggit na pangalan sa Quran, si Ifrit. Sabi niya, kaya ko dalhin dito ang arsh niya. Kailan? Ngayon araw, bago lumubog ang araw. So, kumbaga, sinasabi niya 3 oras, 2 oras, ngayon din, bago lang lumubog yung araw. So, imagine yung distance.
May kapangyarihan eh. May kapangyarihan. At nag-volunteer din yung isa. Sabi niya, taong binigyan ng kaalaman. Hindi jinn, pero merong kaalaman. Kaya niyang, may kakayahan. Sabi niya, ako kaya ko rin. Gano'ng katagal? Sabi ni Sulaiman. Sabi niya, pagpikit mo, pagdilat mo, nandun na. So mabilis. Sabi ni Sulaiman, okay, dito ako. Pumikit si Sulaiman, pagdilat niya, nandun ang dakilang trono ni Bilqis. At falamma ra'ahu mustaqarran indahu qala hada min fadli rabbi. Nakita ni Sulaiman, sabi niya, ito ang biyaya ng ating Panginoon. Si Sulaiman alayhi salam, lahat ng makikita niya babalik kay Allah. Alhamdulillah, papuri kay Allah, dahil kay Allah. Yan ang magandang katangian na tanggihin ng mananampalataya. Hanggang sa dumating si Bilqis at kanyang mga tao. Falamma ja'at qila ahakada arsyuk qalat ka'annahu huwa. Matalino si Bilqis. Pagdating niya, ang tanong sa kanya ni Sulaiman, ganito ba yung trono mo? Nandun dinala niya dinala nung taong may kaalaman. Ganito ba yung trono mo? Si Bilqis, hindi sumagot ng yes or no. Hindi niya sinabing oo kasi parang talo na siya kagad. Hindi rin siya nag-no na parang lumalaban siya. Ano sagot niya? Ka'annahu huwa. Parang yan nga. Safe, di ba? So, ibig sabihin, siya ay pinagkalooban din ni Allah subhanahu wa ta'ala ng talino. At pinapasok siya si Sulaiman sa kanyang kaharian. Hanggang inimbitahan siya sa loob ng kanyang kaharian. At pagpasok, maganda yung eksena. Pagpasok ni Bilqis, inangat niya yung kanyang, lahat to nasa Quran, sa tafsir. Inangat niya yung kanyang damit. Bakit? Nakita niya yung flooring. Kala niya tubig. Tumawa si Sulaiman. Sabi niya, hindi yan mababasa, wag mo na iangat. Sabi niya, tubig to Hindi yan tubig. Makintab lang yan na may materyales na kala mo tubig. Pero yan ay napakamamahaling uri ng sahig, ng flooring. Wala pang mga hotel noon, 5-star, wala pang mga Shangri-La, wala pang mga Hyatt. Pero yung kaharian ni Sulaiman alayhi salam, maski ngayon, isa sa palatandaan ng kayamanan, magkaroon ka ng magandang flooring. So wala pa tayong nakikita kahit sa panahon natin ngayon ng flooring na itataas mo yung damit mo, akala mo mababasa dahil sa sobrang kintab. Ito ang kaharian ni Sulaiman alayhi salam. At dinawahan siya ni Sulaiman. Sabi niya, ang punot dulo, ikaw ay matalino, mayaman, bakit ka nagsusudyod sa araw? Yun ang punto. Hanggang sa si Bilqis ay nagsabi, qalat, Rabbi, inni dalamtu nafsi, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbul alamin. Ya Allah, dinaya ko ang aking sarili at ako ay nagmumuslim. Aslamtu, sumusuko. Kasama si Sulaiman kay Allah na Panginoon ng sanlibutan. At yumakap sa Islam si Bilqis. Ganda yung kasaysayan, di ba? Sana nga ganun lang kadali magdawa ng isang leader. Pero hindi ganun. Hindi ganun ang proseso. Sa panahon ngayon, pwede ba nang sulatan si isang presidente o isang mag-Muslim ka, ganito, ganyan. Pero ang gusto kong tingnan natin dito, may mga taong nag-iisip, meron din posibilidad na kung ikaw ay merong kayamanan, mas madali magdawa, magpahayag ng Islam. Halimbawa, presidente ng kumpanya, mataas, super yaman, CEO, business tycoon, tapos dinawahan niya yung isang janitor sa malaki niyang building, mag-Muslim ka. Malaki posibilidad na yun ay mabilis mag-Muslim. Tama, di ba? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Lalo yung mga tao na iniisip niya, isa lang yung Muslim sa pamilya, hindi siya sinusunod kasi wala ka namang sinabi sa lipunan Ba't ka magtuturo ng reliyon? Nakukuha niyo kung ano sinasabi ko? Halimbawa, nag-iisa kang Muslim sa pamilya. Kapatid mo, doktor, meron kang kapatid na abogado, tas ikaw, call center agent. Tapos Islam, ganito, ito yung tama.
Paano ka pakikinggan ng mga kapatid mo, ng mga kamag-anak mo mayayaman kung ikaw, ganyan lang narating mo? Naintindihan niyo kung ano yung sinasabi ko, no? Pero iniisip natin, ano kaya ako yung doktor at ikaw yung call center agent? Dadawahan kita ng Islam. Makikinig kasi kaya? Posible, pero take note, hindi sa lahat ng pagkakataon. Anong patunay? Meron sila yung mga tinatawag na breadwinner, sila yung may kaya, sa pamilya, tinutukoy ko. Pero hindi pa rin nila kayang pasunurin yung kanilang mga nasa baba. Tulad ng anak, pamangkin, o anuman mas mababa sa kanya. Kaya nga may mga tao, Saudi Arabia, palagi natin example Saudi Arabia, pagka meron silang anak na hindi pa nagmumuslim, gusto nila sumunod sa kanila. Pero hindi nila alam kung paano. Alam nyo ginagawa nila? Magpapadala sila ng pera dito sa imam o kaya sa daiya, sa nagtuturo ng Islam, at utosan nila yung anak nila, kunin mo yung budget doon kay imam, kay ustad. At sinasamantala nila yun para pagdating nung padadalhan ng pera, tuturuan ng Islam. Pero hindi rin nagiging epektibo sa madalas na pagkakataon. Parang mag-Muslim ka, ako nagpapakain sa'yo eh. Pero hindi pa rin effective. Ang punto, hindi sa lahat ng pagkakataon, pag may pera ka, masusunod yung tao sa'yo sa gabay na tinuturo mo. Pero may pagkakataon na yun ay posible, pero wag nating isipin na pag yumaman ako, susunod sila. Pag nagkapera ako, susunod sila. Hindi yun. Hindi yun. Although si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng example na hari, madali sa kanya magdawa, pwede natin yun, ibig sabihin sa Islam, pinapaliwanag na pwede ito, pwedeng hindi, pwede ito, pwedeng hindi. Lahat, posible, ang gabay sa huling-huli, nagbumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway maunawaan natin ang mensahe na yun. Siguro tatalakay tayo ng mga maraming ganitong halimbawa kasi nasa Pilipinas tayo eh. Nasa lugar tayo, masakit to, na ang politika ay napaka-dumi. Narinig nyo? So nakikita natin yung mga halimbawa na ito at naway pulutan natin ng aral sapagkat may kinalaman ito sa ating kapaligiran. Amin ya Allah. Lastly, bawal pumatay ng hudhud kung makakita kayo. Bakit? Siya ay dahilan na magabayan ang isang nasyon. Bilang karangalan sa ibon na yon, pero wala naman tayo dito, bawal patayin yung hudhud. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi